Magandang araw po, Senador Raffy Tulfo. Isa po akong OFW dito sa UAE. Lumalapit po ako sa inyong himpilan para humingi po ng tulong patungkol po sa problema ko dito. Sumubok po akong mag-loan sa isang financing company po dyan sa Pilipinas. Okay naman po yung lahat. Nung una po is pinag-deposit po nila ako ng 10,000 para daw po ma-withdraw na yung pera na ilo-loan ko. So, nag-deposit naman po ako ng 10,000. So, naging okay naman po yung proseso. Pero po, hindi po pumasok yung pera doon sa account ko dahil mali po pala yung account number na nailagay ko doon. Mali ng nagkabaliktaran po ng numero. So, hindi ko po makukuha ang pera. Nung kinuntak po nila ako ulit, ang sabi po is, kailangan ko daw pong mag-deposit ng 25,000 para ayusin yung problema doon, mapalitan yung account number ko, maayos siya, at saka para na rin daw po sa new file. So, ako po is nag-deposit ng 25,000. So, ang total ko ng pera doon is 135,000 na po doon sa wallet ko. So, pag-deposit ko po, umasa na po ako na makukuha ko yung pera. Nung i-withdraw na, hindi ko ma-withdraw kasi kailangan ng OTP. So, kailangan ko na naman daw mag-deposit ng 40,300 para daw po mabigyan ako ng OTP at ma-withdraw na at makukuha ko na daw po yung pera. So, doon po, Raffy Tulfo, umiyak na po ako doon kasi sobrang laki na ng amount. Pero dahil sa kagustuhan kong makapatayo ng bahay, pandagdag, humanap ako ng paraan. Pero ang kagandahan lang po doon is, tinulungan po ako ng staff nila, ng yung nag-handle po sa akin. Sinagot niyo po yung 50%. So, bali po, ang pinadala ko lang po is 20,300. So, naging okay na po ang lahat. So, na-deposit ko na yung pera. Nag-expect na po ako na makukuha ko na yung pera. So, nung i-withdraw na po yung pera, hindi na naman po ma-withdraw. Gawa daw po ng bumaba na yung credit score ko. Kailangan daw po kasi ang credit score ko is 500. So, dahil daw po sa mali nung una, kaya bumaba siya, naging 400 na lang. So, para daw po maging 500 ulit, is kailangan ko daw po ulit mag-deposit ng pera na halagang 30,000. So, ang pera ko po doon is umabot na ng 205,300. So, ang laki na ng halaga na nanggaling sa bulsa ko. Pero, dahil po talaga, gusto ko po talaga magpagawa ng bahay. Dahil sira-sira na po talaga yung bahay namin. Ngayon po, hindi na naman ma-withdraw yung pera. Dahil daw po, kailangan ko daw pong magbayad ng tax. Dahil umabot na daw po sa limit. Kaya kailangan ko na magbayad ng 15%. So, ang 15% po is 30,795. Sir,
wala na po akong ginawa dito kundi umiyak. Hindi na po nakakatulog ng maayos. Hindi na rin nakakakain ng maayos. Kahit po yung trabaho ko, apektado kasi wala ako sa sarili. So, nasabi nila, gawan ko na ng paraan, tapos makukuha ko na yung pera. Gumawa naman po ako ng paraan. Nanghiram na po ako kasi wala na po akong pera na mailalabas na nang galing sa akin. Ngayon, nag-deposit po ako ng 30,795. Pag-deposit ko po, talagang 100% po talagang, yes, sabi ko makukuha ko na yung pera ko kasi wala nang problema. Okay na lahat. Ginawa ko na yung best ko. Pero bigla, nung na-confirm na po na okay na yung tax, nabayaran ko na, pag-check ko ng account ko is naka-ban na. Hindi ko na ma-open. So, ngayon po, kinunta ko sila, bakit po naka-ban na? Ano nang nangyari? Kasi okay na. Ang sabi po is dahil daw po sa error na nangyari, ang AI system daw po ang nag-ban ng aking account. So, para daw po mailagay ulit yung details ko at may withdraw ko yung pera, mag-deposit na naman daw po ako ng 15,000. So, magkano na po yun? Saan ko na po yun kukunin? Dahil ang pera ko po sa kanila, ang nasa wallet ko po ngayon is nasa 236,095 na po. So, ibabawas po natin yung 100,000 na ilo-loan ko. So, nanggaling po sa bulsa ko is 136,095 na po. Wala pa po yan, isang buwan, ganyan na po yung naibigay ko doon sa kanila. Sa kagustuhan ko pong makapag-loan at makapagawa ng bahay. Ngayon po, ang masakit pa po, kapag mag-cancel ako, or ika-cancel ko yung loan ko, magbabayad po ako ng 30% sa kapital. At yung kapital na yun po, hindi po yung 100,000, kundi po yung 236,095. So, magkano po yung mawawala sa akin? Sobrang laki po. Ginawa ko naman po lahat yung best ko para po maayos kung ano yung problema doon. Pero bakit po kapag may problema, may nangyayari doon, pera agad yung hinihingi nila. Sobrang laki ng halaga. Sobra-sobra pa sa sinasahod ko po. Sa totoo lang po, Sir Rapitol po, aprobado na po yung bakasyon ko ngayong July. Ngayong July po ako uuwi ng Pilipinas. Pero, paano po ako uuwi? Anong gagamitin kong pera? Kahit nga po yung naipon ko, naibigay ko na din dun lahat. Hindi ko rin makukuha kasi kailangan ko mag-deposit ulit ng 15,000. Ngayon po, ano na pong gagawin ko? Sana po ako kukuha. Kahit yung mga nahiraman ko po, naghihintay din ng bayad ko. Sa pangako ko na ibabalik ko ng ganong araw. Kasi umasa talaga ako na bawat hulog ko ng pera is makukuha ko na yun. Sir Rapitol po, nagmamakaawa po ako sa inyo na tulungan niyo po ako kung ano po yung dapat gawin sa sitwasyon na ito. Gusto ko lang po talaga makapagawa ng bahay dahil sobrang sirang-sira na po talaga. At dahil lang sa kagustuhan ko makapagawa, maidagdag dun sa naipon ko is hindi ko po inaasahan na ganito yung mangyayari. Sir,
umaasa po ako na matulungan ninyo ako bilang isang OFW dito sa UAE. Maraming salamat po. God bless po sa inyo.